Pupuntahan namin today yung bagong unit. Quick room tour! Tour. Ito yung corridor. And sabi ko mag-inspect lang kami pero nagdala na ako ng mga konting gamit. So ayan. And meron pang libreng sangkala. Dishwasher. Oh my God. Ito yung naging paborito ko dito sa Canada. Hindi ako makaget over. Pero ang sarap niya, oh my God. Dito tayo sa paborito natin. Ang laki ng serving nila. Pupuntahan namin today yung bagong unit dun sa downtown. Ready na daw for inspection. So, nalinis na nila. And parang konti lang naman yung mga kailangan i-polish dun sa unit. Magsusukat din kami ng spaces dun kasi feeling namin yung lamesa na ginagamit ngayon ni Ran as office or para kung saan siya mag-work, hindi kakasya dun sa pinaplano naming gawing office dun sa bagong unit, which is yung den. Parang medyo makipot siya. So, based doon, magde-decide kami kung iiwanan ba namin yung lamesa dito or dadali namin. Yung higaan namin ngayon, kasya siya dun sa kwarto. Pero magme-measure pa rin kami kasi parang gusto rin namin mag-upgrade to mas malaking higaan. So, ayun. Tapos na kami mag-inspection and okay naman lahat. So pinirmahan na namin lahat ng mga kailangan na pirmahan and napaka-araw. Sobrang ang liwanag dito. Ngayon yung problem sa labas, malamig, mga 9 degrees pero pagdating dito sa loob, 30 degrees Celsius kasi yung window, binablock niya yung hangin na malamig. Pero kapag nakataas yung curtain, hindi niya mabablock yung heat na galing sa araw. So siguro kapag tirik yung araw, ibababa na lang namin lagi yung curtain. Pero ayun, quick room tour. Tour. Ito yung corridor. Hindi masyadong bongga yung corridor, pero taran! Pagpasok, merong, hindi ko lang kung ang tawag dito, pero so cabinet siya na dito nilalagay lahat ng mga coats, cap, hat, shoes. Dito ini-store. And parang additional storage na rin siya kasi syempre I know yung mga boxes ilalagay din namin dito, yung mga boxes na hindi pa namin sure kung i-top na o hindi. And sabi ko mag-inspect lang kami pero nagdala na ako ng mga konting gamit. So ayan, and ito yung counter top table. Hindi siya ganun kalaki pero feeling ko hindi kami bibili ng dining table agad-agad. So dito muna kami kakain. Dalawa yung sink nitong counter table. Meron din siyang dryer ng mga pinaghugasan kung dito maghuhugas. Nice. Ang nice niya, sobra. Meron pang libreng sangkala. Meron ding storage dito sa tapat ng counter table. Pero okay siya. Maraming saksakan. Nice. And may storage din dito sa baba ng counter table. Dishwasher. Oh my God. Ito yung naging paborito ko dito sa Canada since nag-move kami. Karamihan ng mga bahay dito laging may dishwasher. So hindi nakaka-stress maghugas ng plato. Ang daming storage. Like 1, 2, 3, 4, 5. Super nice. Yung stove, sobrang bago daw to. Early 2000 na build tong condo. Pero ngayon, pinalitan nila yung stove. Super excited for this. Bago din yung fridge. Nice. Oh my God. Nice. So, ito yung kabuuan ng kitchen. Oh my God. Ang tingin nyo, ang ganda, di ba? Hindi siya ganun kalaki, pero ang ganda niya. Napaka-seamless nitong door na to, pero nandito ang washer and dryer natin. So ito yung washer. Basic lang siya na washer. And basic lang rin to na dryer. And ito rin yung gamit namin na dryer sa terrace. So maliit lang ng konti yung dryer.
Pero okay lang yan. Dalawa lang naman kami. Hindi kami masyadong magastos sa damit. So sa tapat lang ng counter, nandito na yung bathroom. And mas malaki to than the bathroom that we have now. Pero konti lang yung storage niya. Well, I think ito na yung pinaka-storage niya. So parang medicine cabinet lang talaga siya. And okay naman ako sa salamin. Maganda, malaki. May bathtub. Maganda yung tiles nito. Wala pa kaming shower curtain, pero bibili na lang kami ng shower curtain. Nice! Pwede rin pala actually storage tong baba ng lababo. And ayan, may mga konting gamit na kaming dinala dito. Pero oh my God, yan yung kabuuan ng bathroom. Malaki siya, yes. Sa gilid nitong kitchen, yung pinaka-main storage ng unit na to. Pero actually, ang laki nung room niya na kung halimbawa gusto namin mag-call or mag-work, siguro pwede kami maglagay ng maliit na table dito. Pero ayun nga, ang laki nitong storage na to na pwede siyang gawing working area. Pero ayun, wala siyang natural light. Yun lang yung problem niya. Pero ayan, spacious. And eto na yung sala or yung living room. Hindi ako makaget over sa view. Ang ganda ng view, oh my God. And malamig yung hangin sa labas, 9 degrees Celsius lang sa labas. Pero dito sa loob, parang feeling ko nasa 25 degrees pataas. Kita yung Falls Creek pareho, yung mga sinasakyan natin na Falls Creek na maliliit na barko or bangka nandyan. And then kita rin yung English Bay dito. I don't know kung kita ba sa camera, pero ayan, may view tayo ng Falls Creek at saka English Bay at saka ng buong downtown Vancouver. Oh my God. Tingnan na naman natin yung bedroom. Malaki at saka malawak din yung bedroom. Kasya dito yung isang king-size bed. And andito yung main access ng balcony. Ayan siya. Super nice. Meron tayong medyo mas malaki ng closet. So, ayan. Medyo mas spacious na siya than usual. And dalawa lang naman kami. I don't think mapupuno namin to. Hindi rin ganun karami yung mga damit namin. Ang oily pala ng mukha ko. Pero ayun, unti-unti na namin i-move yung mga gamit namin dito. Meron kaming overlap ng 2 months. So, magstay pa kami ng mga 2 months dun sa Port Moody. Tapos, habang nililipat namin isa-isa or paunti-unti yung mga gamit dito sa downtown Vancouver. Pero yung first month kasi namin dito, libre. So, parang overlap lang ng payment is 1 month. So, napakasulit. Oh my God. Gusto ko rin yung color nung sahig. I'm so happy. Dinampot ko lang lahat ng mga nakaharang na gamit dun sa Port Moody. And karamihan ng mga dinampot ko mga books. Pero, so wala pa kaming bookshelves. Iwan ko muna sila dito sa lagayan ng mga damit para madala ko ulit tong bag sa Port Moody. Tapos, pupunuin ko ulit ng mga gamit para every time na pupunta kami dito sa downtown, nakakapaghakot kami ng kahit na pakonti-konti lang. Nice. Perfection. Hindi ako makaget over sa view. Tingnan niyo yung view. Pahabain ko lang to. Oh my God. Ito yung view natin. Dito sa taas. Hindi ako makaget over. Perfection. Ang lamig ng semento. Paglabas mo dito sa labas, ramdam na ramdam mo kaagad yung lamig. Tapos na yung inspection namin. Oh my God, sobrang excited na ako. Nakita ko na naman yung view. And ang nice din nung
ano ba yun, manager. So Pinay siya, matagal na sila dito. And assistant property manager dito, Pinay. And sobrang nice niya rin. Na-repair yung closet na lalagyan dapat ng mga jacket or hoodie. Na-repair yun. Yun lang naman yung issue namin last time. And then, bago lahat yung dishwasher, yung oven, yung stove, bago lahat, yung fridge, bago. Hindi bago yung building pero pinalitan nila ng bago lahat ng mga fixtures dun sa kitchen. So, oh my God, sobrang nice. Excited na ako mag-move. And ang ganda ng araw today. Another rare sunny day dito sa Vancouver. Bago kami umuwi, dadaan muna kami ng Metro Town. May bibilin lang kami dong mga skincare items. So wala pang 5 minutes, nandito na kami sa Yale Town na I can't believe na ang lapit na lang namin dito. Dati upo kami sa tren ng mga 1 oras bago makarating sa downtown. Ngayon parang 5 minutes walk na lang. Dito yung mga magagandang, hinahabol mo talaga yung camera eh. Nandito yung mga paborito naming kainan, yung mga magagandang restaurants sa Vancouver, karamihan na sa Yale Town. And marami rin naman sa Gastown na masarap kainan. Gusto daw ni Ran mag-ice cream. So ito yung Mr. Ice Cream Bar na sikat dito. Ube ka na. I'll have creme brulee sandwich. Hindi ko na-expect na bar or sandwich pala yun. Pero ang sarap niya, oh my God. Para siyang, oh my God, para siyang yung coating ng ampaw na brown sugar tas sinunog. Ang sarap. Kagabi pa yung huling kain ko ng meal talaga, na meal yung may kanin at saka ulam. So gutom na ako. Plano namin mag-meal muna bago mamili para hindi rin kami takaw tingin. And merong food court dito sa taas ng Metro Town. Nandun yung mga paborito namin kainan. Oh my God, parang gusto kong tikman to. Toroncini, Italian pastry with almond and chocolate filling. Let's go. Thank you so much. Sakto lang siya. Parang yung mga tinapay lang sa mga bakery sa kanto. Dito tayo sa paborito natin. As usual. Masarap yung bourbon pork nila dito. For here, chow mein, broccoli, and zucchini. Bourbon pork. Ang laki ng serving nila, and ito yung bourbon pork. Di ko alam kung anong in-order ni Ran. Bourbon beef yata with pepper and mushroom. And then broccoli, zucchini. Broccoli, zucchini rin akin, pero chow mein. Yung kay Ran rice. Tikman natin yung pork. Oh my God, so good. Okay lang yung chow mein nila. Mahilig kasi talaga ako sa mga chow mein na or pansit na mamantika. Yung mga pansit nila dito, parang hindi siya ganun ka mamantika or matoyo. So, okay lang siya. Ayoko talagang dumadaan dito sa Dollarama kasi ang dami mga mura dito. Tas magpapabili ka ng kung ano-ano. Dahil tigo $1 lang, $2. Mura yung mga paninda dito. And nandito lang kami para bumili dapat ng mga painting. Ngayon, napabili na rin na kami ng mga indoor slippers. Naghanap ako ng brush na pangkulay sa buhok pero wala akong makita. Nakita ko to, paint brushes, pangkulay ng pader. I think okay naman to. I mean, as long as hindi to tama yung pangkulay dito sa metal, wala namang problema. Ngayon pa lang parang mamimiss ko na tong room na to. Iwan na namin karamihan ng gamit. Tong desk at saka tong higaan na queen size. Iwan na namin dito. Pero, ayun, excited ako. Parang feeling ko ngayon sobrang tama yung decision namin. Ngayon na nakapag-spend kami ng ilang hours doon sa unit and nakita namin yung kitchen, nakita ko yung bedroom, nakita ko yung balcony, yung bath. Ngayon, 100%, 110% na we made the right choice. Well, actually, parang yung destiny pala yung pumili for us kasi ang dami naming rejection na natanggap before namin finally napagdesisyonan na mag-apply dun sa Metropolis 30th floor. Pero ayun lang. Thank you sa pagsama sa akin today. Kita-kits next vlog. Bye.